Okay, mayong buntag mga igsoon, ug happy Sabbath day sa kanyang tanan. Sa atong mga kaigsunan nga naga tanaw live sa atong Facebook page sa karong panahon na. Welcome sa atong lesson review. Before mo padayon sa pagtuon sa atong lesson, akong ginangyo matag usa sa pagduko sa atong ulo alang sa usa ka pagampo. Labing gamana na Ginoo kami nagadol diha kanimo. Dako ang among kalipay, pasalamat sa imong kamayon sa matag usa kanamo. Karong panahon na Ginoo kami naghangyo nga ikaw makig-uban kanamo. Ibubo ang presensya sa Espiritu Santo sa matag usa kanamo. Nga sa din kami makahimo sa pagisgot sa leksyon karong buntaga nga kini dako usab nga gihatag og kaalam sa matag usa kanamo lawas sa tanan sa kaluwasan nga among mangkon diha sa imong pagbalik. Tabangin lamang kami nga sa among pagtuon karon makahatag og linaw alang sa among panghuna-una, makahatag og kahayag sa among dalanon samtang kami nagapadangin sa paglakaw na anang langitnon nga kinabuhi. Daghang salamat sa imong pakig-uban kanamo kinamong kitugyan sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. So karong quarter mga igsoon, niagya punta sa atong leksyon Rest in Christ. Naata sa part 6, Finding Rest in Our Family Relationships. Gwapo kayo na itong leksyon mga igsoon kay mangita tag mga pagpahulay ngadto sa atong family, no? Maayong relationship sa atong family. Gani karong buntagang mga igsoon ang atong discussion usa kini kapamagi murag interactive. Kay medyo dugay-dugay na wala nato kiniginay mo. Adunay mga teksto unya nga ipresenta din na aron nga ato gyud masabtan pag-ayo ang sentro sa atong leksyon karong panahon na. So, finding rest in our family relationships. Kung atong tan-awon mga igsoon, murag lisod man kayo kini siya sa atong kinabuhi karon nga adunay kalinaw o pagpahulay ngadto sa atong pamilya. Kanang within the family gani maigsoon kung adunay problema, for example, ang amahan grabe ka kining stricto kaayo, sige lang pangasawa, adunay conflict ngadto sa mga bata, ang asawa o ang bana wala nay maayong tagdanay. Napakahay maayong pagpahulay na ani. Kumao ka na ang makitaan sa sulod sa atong panimalay. Lisod yun mga igsoon. Ang atong leksyon this week, adunay duwa ka kamatuoran nga makahatag ka nato og mga leksyon usab. Dinhi nato makaplagan mga igsoon nga in spite sa mga kasakit nga naangkon no sa karakter nga atong pag-estudyuhan karon sa kinabuhi ni Joseph. Dili na ito may baon nga in spite sa mga problema, mga lisod nga iyang nagiyan mga igsoon, wala nagpasabot nga ang Ginoo wala na nagahigugma. Ikaduwa nga kamatuoran nga atong makaplagan din Dili po nato may bawon mga igsoon nga ang pag-antos sa usa ka mga sa iyang mga katawan kana usay gitugot sa Ginoo for the purpose sa dako-dako nga responsibilidad in the future. Gani mga igsoon, atong pagkatun-an kung unsa kini ang kinabuhi sa family ni Joseph nga atong ma-apply sa atong kapanahonan sa karon. So kung atong tan-awon ang Genesis mga igsoon, gikan din na sa Genesis 16 verse 36. Chapter 16 ngadto sa chapter 36. Atong makaplagan din na nga kini mga parents, mga lolo pagyud, ulula ni Joseph, aduna nay problema. Gikan sa pamilya ni Abraham, aduna nay conflict between sa iyang asawa ug ngadto sa laing babae. Bisan pa man sa mga anak nila, Isaac, makita nato mga igsoon nga adunay problema ngadto sa matag pamilya, ngadto sa kay Jacob. Adunay problema gyapon, no? Kita nato nga perting
perting problema gyud sa ilang pamilya, bungkag yung mga igsoon. Kung atong susihon ang Biblia, apan kung atong pagkatanawon ang Hebrews 11 verse 17 to 22, atong makaplagan din na maigsoon nga gikonsider kini si Abraham, si Isaac, si Jacob o si Joseph nga adunay pagtuo. In spite sa mga problema sa ilang pamilya. In spite nga pila ka beses nga adunay failure si Abraham, si Isaac, si Jacob, apan they are considered nga adunay pagtuo. Ngano maka maigsoon? Unsa man ka nganong adunay may pagtuo? Nga makit-an magyunta nato nga kining pamilya, gitawag nato nga dysfunctional family. Kining dysfunctional family mga igsoon, buot sa lingon ni ani, problematic nga pamilya. Adunay problema ba within sa ilang family? So, in spite nga adunay problema, apan kining pipila ka mga tao or character, gi-consider nga faithful. Sister Nazaro, unsa ka leksyon ang tumakuha din nga in spite sa dysfunctional family or adunay problema nga, like for example si Abraham, si Isaac, Jacob o si Joseph, apan they are considered nga faithful diya sa Ginoo. Usa ka makuha nato ang leksyon bahin na ni mga kini nga being faithful in spite sa ilang problema sa ilang panimalay. Sa akong hunahuna, bisan pa sa bisan unsa nga pagsulay nga maabot nato mga problema, dili lang gyud ta mo bulag sa pagsangpit sa Ginoo. Nga lig-on lang gihapon bisag natural man gyud ang naay problema. Labaw sa tanan, itistingan ta sa Ginoo kung asa kutob ang imong pagtuo kaniya. Pinaagi sa mga problema. The more nga naay problema, the more ka nga ma-closer sa Ginoo. Napailain mga igsoon, nga itong makuwag leksyon din being dysfunctional family, adunay problema ang family, in spite sa ilang mga failures, aban, gi-considered sila nga faithful. Napaka? Niya si Ma'am Aspe. Despite sa ilang pamilya nga dysfunctional, wala na makaapekto sa ilang pagtuo. Tungod kay sila, doon nagyoy kaugalingon nga pagtuo sa Ginoo. Doon na sila lig-on nga relasyon sa Ginoo. So, bisan ingon adto ang nangahitabo sa ilang pamilya, wala nila to panumbali nga kundi ang ilang gihuna-una, ang ilang yung personal nga relasyon sa Ginoo. Mao na pinaka-importante. Daghang salamat igsoon. Ang usap pud ka leksyon nga ato makuha din na igsoon. Ato makitaan man gyud nga wala may gyud perfecto nga tawo, di ba? Wala gyud perfecto. Bisag unsaon nato ka strong ang atong foundation as amahan, as a parent or as usa ka anak, aduna gyud mga failures sa atong kaugalingon. Apan sa kining nga example mga igsoon, nga in spite sa ilang failure, they are considered nga faithful. Buot sa lingon mga igsoon nga in spite sa atong mga failures sa atong kaugalingon, ang Ginoo makonsider gapon kita nga faithful diha sa iyang atubangan. Dili po sa lingon nga kung adunay tay mga failures sa atong kinabuhi, dili na ta makonsider sa Ginoo nga faithful sa iyang atubangan. So, napasabot kini nga as long nga kita magbuhat og maayo in spite sa atong mga failures, ang Ginoo makonsider gyapon niya or kita nga faithful sa iyang atubangan. Okay. Ato studyuhan pagdugang mga igsoon kung unsa gyud ang sitwasyon ni Joseph. Being a member sa dysfunctional family, kung unsa ang experience o unsa nahitabo nga nahimo siyang successful. Atong sugdan pagtuon din na ato pagkabasahon ang Genesis 37 verse 1 to 4 kisa adunay Biblia din na. Genesis chapter 37 verse 1 and 4 atong hangyon si Brother Jeff sa pagbasa sa Genesis chapter 37 verse 1, 2, 3, 4. Atong makapilagan din ni Maikson kung unsang sitwasyon ni Joseph during this time.
7, verses 1 to 4. Hmm. And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. These are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Bilhah, and with the sons of Silpha, his father's wives. And Joseph brought unto his father their evil report. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. So, unsa makuha nato nga kwan niya na Brother Gerson, ang being a member sa dysfunctional family, unsa ang resulta sa kinabuhi ni Joseph nga ato makita nina? Sumala sa atong nabasa mga kaigsunan, og bisan pa sa ato ang pagkinabuhi, no? Kung sa pamilya gani, kung doon na gani pabor-pabor gani atong himuon sa atong mga kabataan, katong uban gyud nga wala na tagaig pabor, masuko gyud na. So mao po na ang nahitabo sa pamilya ni Jacob, nga tungod kay gitagaan niya og mas dako nga gugma o pagtagad si Joseph, ang iyang mga kaigsuonan nasuko gid sa iyaha. So mao na ang leksyon diha mga kaigsuonan nga sa atong pamilya, unta di ginato na sa himuon nga sa atong mga kabataan atong tagaan og pabor ang usa. No, kay usually sa practice sa pamilya, kung kinsa kinamanghuran mo nay pinalangga sa ginikanan, pero dili dapat kay tungod ni ana ang nahitabo nagkagubot ang pamilya ni Jacob. Tungod sa being dysfunctional, no? Ato Oo, makita din na nga within sa pamilya adunay problema, gamay lang lihok sa parents, mahimo negatibo ngadto sa ubang mga igsoon. Apan aduna po'y problema makita nato dinha sa kay Joseph eh. Kay unta kun dili lang gyud hambog si Joseph nga iyang ipakita-kita pod, siguro dili makadako og epekto ngadto sa iyang mga igsoon. Apan ato makapalagan resulta kini sa dysfunctional nga family, mao kining resulta. So dugang nga pagtuon atong susiyon balik, dugang sa verse 5 to 11. Kaysa pa doon ay Biblia din na. Same chapter, 37 verse 5 to 11. Di makita din na sa kwano. Din sa likod, doon ay mga Bible din na. Please, pwede magbasa? Okay. Ato ang yon, ang atong communication sa atong kwan nga, please, anaan niya. So, di ko mangangyo para mao po magtubag sa next question. Okay. Naya sa Brother Harold. Brother Harold, please, basaha ang Genesis chapter 37, verse 5 to 11. Dili nato makaplagan kung unsa pa gyud ang dugang sa kasuko sa iyang mga igsoon ngadto sa kay Joseph. Nasa tubangan chapter 37 verse 5 to 11. 37 verse 5 to 11. Going on there is English. Now Joseph had a dream, and he told it to his brothers, and they hated him even more. So he said to them, "Please hear this dream which I have dreamed. There we are, binding sheaves in the field. Then behold, my sheep arose and also stood upright, and ended your sheep stood all around and bowed down to my sheep. And his brothers said to him, Shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, Look, I have dreamed another dream. And this time the sun, the moon, and the 11 stars bow down before me. So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him and said to him, What is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down
to the earth before you. 11. Yes, 11. And his brother envied him, but his father kept the matter in mind. So din na, bot sa Brother Harold, sa imong gibasa, unsa ang mga aksyon ni Joseph nga nagresulta sa kadako pagyud or sa pag-increase sa kasuko sa iyang igsuon. Unsa gihimo ni Joseph nga nag-increase pagyud og kasuko ngadto sa iyang igsuon? Actually, kung imong basahon ang further chapters, sa further chapters, Joseph is a wise and he has perception about the things that he has dreamed. Ang naitabo lang, tungod sa iyang dream, iyang giingon sa iyang maigsoon o sa iyang papa, ang naitabo, murag na inferior ang iyang papa o iyang maigsoon. Ang buot ba nimo pasabot, Joseph, nga kami mo yukbo kanimo? That's mo na ang ilang perception sa mga igsoon. So, tungod niya ng pagkasabot nila, nasuko sila kay Joseph. Kung imong basahon ang further nga mga text, nag-devise sila og kaning plano. Yes, yes. Mao nang next na taong pangutana. Na ko'y follow-up question din na ba? Kung example ka, wala to gisulti ni Joseph. Unsang mitabo? Masuko ka to iyang mga igsoon? I don't think so. Nasuko lang ang igsoon sa mga ni Joseph. Kaya magisulti about sa damgo eh. Oo nga. Kung wala niya siguro gi-relay ang damgo, na possibility nga dili na sila, wala siguro sila pangagpas. Bisan ang amahan gani ni Joseph, iya ganing gitago sa iyang huna-huna lang. Just to preserve nga dili masuko ang mga anak. So, Pero perhaps dili nato mabalaan ang plano sa Ginoo because si Joseph genetically wala gyud siya na develop kung unsa iyang nakuha nga to siyang ginikanan. during that time, wala pa kayo siya. Wala pa kayo. na. Because Joseph 70 years old pa siya na eh. yes, that is. Gamay pa siya ni. Pero whatever it is, God has planned on him. So, diyan ako nakita nga murag na apoy gamay nga problema si Joseph kay iya magi-isulti, murag gapahambog po siya ba? Nga mao nang mitabo. So resulta, nagsamot kadako ang kasuko sa iyang mga igsoon. Okay, atong tun-an pagdugang pagyod. Kung unsa ang resulta sa kasuko sa iyang mga igsoon. Sa verse 18 to 28, ang yon si basa. Last pangutana dayon after sa basa. Same chapter verse 18 to 28. Okay, Brad. 18. Apan siya hikit-an nila didto sa halayo. Og sa wala pa siya moabot kanila, na nagsabot sila batok kaniya sa pagpatay kaniya. 19. Og nanagingon ang usa og usa kanila, aniya karon nagapadulong kan ngani kining hambugi hinamgo. 20. Busa mato kita kaniya og patyon nato siya. Og ihulog nato siya sa usa ni anang mga gahong. Og ingnon ta lamang unya may usa ka mananap nga mapintas mitukob kaniya og tan-awon ta kung unsa ang madangat sa iyang mga damgo. So di na sa kwan, di na sa gibasa nato karon. Unsa ang resulta sa samot nga pagkasuko sa iyang mga igsoon? Unsang nitabo? Sa Kang Jose wala gid sa nagunahuna nga dunay mahitabo kaniya. Apan sa iyang maigsoon, dito gyud ni samot ang ilang siguro silos o sana kay nakita man nila nga pidalabi si Jose sa iyang maigsoon. So dako kayo kanang epekto. So patyon siya. Patyon ta siya apan gibaligya na lang. Ibaligan na lang siya. Okay, thank you. Usa na siya sa plano sa Ginoo. So mao nang resulta no sa kasuko sa iyang mga igsoon. Og after niya na unsang nahitabo? Unsang nahitabo after niya na? Verse 31 to 35. Ato hangyon si Brother Alan siguro sa pagbasa kaniya. Brother, si Brother Alan. Verse 31 to 35. Unsa ang resulta after ato?
nga ila instant nga patyon, apan gibaligya. Verse 31 to 35. Then they took Joseph's robe and slaughtered a goat and dipped the robe in the blood. And they sent the robe of many colors and brought it to their father and said, "This we have found. Please identify whether it is your son's robe or not." And he identified it and said, "It is my son's robe. A first animal has devoured him. Joseph is without doubt torn to pieces." Then Jacob bore his garments and put sackcloth on his loins and mourned for his son many days. All his sons and all his daughters rose up to comfort him, but he refused to be comforted and said, "No, I shall go down to Sheol to my son, mourning." Thus his father wept for him. So tina unsang makuha nato nga resulta sa gihimo sa iyang mga anak. Unsa ang leksyon nga ato makuha gikan sa gihimo sa mga igsoon ni Joseph ngadto sa ilang ama. Nato hibawan din na nga nag-ihaw sila og usa ka mananap, ang dugo gibutang sa bayo. Unsang leksyon ato makuha din na sa deception nga gihimo sa iyang mga anak ngadto sa ilang amahan. So posible siguro tungod sa problema na sa pamilya nagresulta ngadto sa deception. Problema ngadto sa gitong nato nga jealousy sa iyang mga igsoon ngadto sa kay Joseph nagresulta sa deception. So whatever nga siguro nakikadugang di abadalan. So niini nga punto no ato makita nga gikan sa gamay nga problema nagkalalom gikan sa pagsulti lang unta ni Joseph sa iyang damgo o sa pagtan-aw sa iyang mga igsoon sa pag-interpret sa dili mao naghatod ni siya sa dili maayo nga panghitabo sa kinabuhi ni Joseph o bisan pa siyang ginikanan. Gani ang iyang amahan ini nga panahon nagtuo gid siya nga ang iyang anak napatay gyud. Resulta sa mao balita sa iyang mga anak usab. So ato makita nga ang problema nagkalalom niini nga panahon. Thank you very much, Brother Alan. So ato nakita din ni Maigsoon nga during that time aduna nay tragic nga ending no sa ilang relationship from Joseph ngadto sa Maigsoon ug ngadto sa iyang amahan. Apan kini sa bag-ong gitawag nato nga new beginning ngadto sa kay Joseph. Gani during this time pwede ba ang dato mudagan si pwede Maigsoon mo accept aron sa pagbalik sa ilang panimalay. Apan si Joseph wala gyud naghimo og mga pamaagi nga maikyasya. Apan based sa story nga si Joseph during that time unsa iyang gihimo? Nagampo sa Ginoo. Based sa iyang experience, gikan sa iyang lolo nga ang Ginoo pasagad ngadto sa iyang mga katawan. No, dili magpasagad ang Ginoo ngadto sa mga katawan. Ubanan, no? Iyagi ubanan sumauto na instill sa pangunahuna ni Joseph nga during that time ang gihimo niya magampo na lang og iyang ihatag ang tanan ngadto sa atong Ginoo. Iya itugyan ang tanan diya sa atong Ginoo. So during that time ang pagsalig ni Joseph na develop kini ngadto sa atong Ginoo. So atong dugang tun-an mga igsoon kung unsa pagyod ang mga ebidensya sa story ni Joseph nganong makita nato ang tinuod yod nga pagsalig diha sa atong Ginoo. Genesis 39 verse 1 to 3. Anybody? Brother Arnold siguro atong gione. No? Nasa tubangan. 39 verse 1 to 3.
Chapter 39, verse 1 to 3. Dugang nga mga ebidensya nga mag-establish pagyod sa dakong pagtuo ni Joseph diya sa atong Ginoo. Ni ano? Verse 1 to 3 kana. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. So unsang makita nato niya based sa atong gibasa, usa ka ebidensya nga naghatag og prueba or kamatauran nga si Joseph nag-establish pagyud og pagsalig diha or trust diha sa atong Ginoo. Brother Arnel? Hello. Nindot kaya ang verse to, mga igsoon. O klaro kaayo nga ebidensya nga siya nagatuog yun sa Diyos. Kaya nag-ingon mo giniha, and the Lord was with Joseph. So, sa tanan diha nga mga anak, wala magigiingnan ang mga igsoon. So, klaro kayo nga, kung ikaw sa imong kaugalingon, ingnon ka, Brother John, the Lord is with you. Natural. Kanuna yung kang nagtugyan sa imong kinabuhi nga to sa Ginoo. Kay kana man ang resulta ra mo ginamaigsoon nga madawat nimo ang kalampusan o prosperous, mahimo kang magmauswagon sa imong kinabuhi. So ang leksyon dito makuha nga kita mga Adventista naman kita, nag-alagad naman kita sa Ginoo. So nasayot yun ta nga ang Dios naa nato. So atong himuon o tinguhaon nga mapakita po nato nga kita may sama kang Joseph nga dili gyud magabiya sa Ginoo bisan unsa pay mahitabo, mga igsoon. Pero matingala lang ko aning sugilanon bagay ngano nahitabo ni sa kinabuhi ni Joseph ug tugkaron nimo ang sugilanon, mga igsoon. Dysfunctional gini ang panimalay ni Jacob. Kay gilaliman mongod nga upat ka buok ang asawa, di lalim, mga igsoon, lisod mo ng isa lang. Mao na nga ang kaimtang sa kinabuhi nila dysfunctional. Pero nakanindot kay duhay sa ng Ginoo nga maningkamot ta nga mahimong perfect. Kaya nga man sa Dios sa langit perfecto. Okay, Brother John, magnapagkadugang, baka tapusan na niya. Tapusan. Ang nakalami sa kinabuhi ni Joseph kay gitrain siya sa iyang ginikanan, mga kaigsunan ug pag-ayo. Bisan pa sa kalisod ug sa kahayahay, ang iyang gitudlo siyang mga ginikanan, wala niya gikalimtan. Di ba napriso siya? Ang iyang batasan wala na usab. Sa palay siya ni Potiphar, kahayahay, ang iyang ugali wag gyapon mausab. Amo gyapon sa atong kinabuhi mga Adventista, mga igsunan, sa kahayahay o kalisod, dili nato kalimtan, talikdan ang atong pag-Adventista, dili nato ibaligya. Okay, daghang salamat sa tanan nga nato mga igsoon. So kung atong susiyon pa gyud ang kana nga chapter, mga igsoon, atong makaplagan din na nga grabe gyud ang pagsulay ni Joseph. Gikan sa asawa ni Potiphar, gitintal pa gyud siya apan siya nakahimo sa pagstand. Og tungod niya napriso siya for 13 years, 13 katuig nga naa siya sa prisuhan. Apan dito sa prisuhan, mga igsoon, adunay pamaaging Ginoo. Ngadto sa duwa ka servant, katong cup bearer o katong kanong pagkaon? Baker. So mao kato, after nga adunay interpretation nga gihimo si Joseph, 3 days after nakagawas to ang cup bearer. O it takes 2 years pa bago na discover si Joseph. So dili na to makaplagan, mga igsoon, nga after nahimo siyang leader. Ikaduwa gika kay King Pharaoh. O gani atong nakitaan, mga igsoon, nga pinaagi na naghatag og kaluwasan ngadto sa kadibukan sa Israel. No? Balon naman kita sa story kung saan hitabo. Apan din nato may bawan nga ang Ginoo aduna gyud plano alang sa iya makatawan. Sumala sa akong gisulti ganina nga sa story ni Joseph,
makaplaga nato ang duwa ka kamatuoran. Nga in spite sa strategy, kini mga problema or mga operation sa atong kagalingon, wala nagpasabot ka na nga ang Ginoo wala na nahigugma kanato. Og in spite sa kadugayon sa atong pag-antos, ang Ginoo di ay iyak ka na gihimo aron in preparation sa atong kagulingon alang sa future nga responsibilidad. So ang leksyon pigod nga ato makuha dinhi mga igsoon tungod sa dako nga pagtuo ni Joseph ngadto sa atong Ginoo. So sa katapusan mga igsoon, in spite sa atong mga problema, in spite sa dysfunctional family nga ato na encounter nga makaresulta og dili maayo, ato lang hunahunahon ang mga pakigsaad sa Ginoo. Sama sa Hebrews, no? Pakigsaad sa Ginoo ngadto sa iyang makatawan. First ni Romans 8 verse 28, giingon din na nga all things work together for good. Naa pa sa Hebrews 13 verse 5, giingon din na I will never leave you nor forsake you. Another one sa Joshua verse 9, giingon din na nga be strong and of a good courage, be not afraid, neither be dismayed, for the Lord thy God is with thee wherever you go. So mga igsoon, dysfunctional family, apan adunay kalinaw lamang diha sa atong Ginoo. Ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato karong buntaga.